Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Rugin Kilingin at ako ang iyong magiging guro sa hapon na ito. Sa hapon na ito ay may bago naman tayong paksa na tatalakayin. Ito ang House Bill number 4701. Ano nga ba ang House Bill 4 Ano nga ba ang nasa House Bill number 4701? Ito ay ginagamit upang tumukoy sa iba't ibang panukalang batas na isinampa sa iba't ibang Kongreso ng Pilipinas. Ang House Bill Ang batas na ito ay may dalawang bersyon. Una ay ang House Bill Ang una ay ang House Bill number 470 noong 1806 ang 30th Congress. Isang batas na nagpapalakas at nagpapahusay ng paggamit ng Ingles bilang wikang panturo sa mga paaralang Pilipino. Noong 2006, lumitaw ang mga ulat tungkol sa pagbaba ng antas ng kahusayan ng mga Pilipino sa Ingles. Sa panahong iyon, nakita ang Ingles bilang mahalagang kasanayan para sa global na merkado, lalo na sa larangan ng business process outsourcing o BPO, teknolohiya at internasyonal na negosyo. Ang panukalang batas na ito ay naglalayong palakasin ang paggamit ng Ingles sa edukasyon upang mas maging kompetitibo ang mga Pilipino sa pandaigdigang kalakaran. Ang layunin ng batas na ito ay muling gawing pangunahing wikang panturo ang Ingles sa paaralan sa Pilipinas upang mapalakas ang kaalaman sa wika. Tugunan ang mga lumalaking agwat sa kasanayan ng mga Pilipino sa Ingles kumpara sa ibang bansa, partikular sa Asia, at mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malinaw na sistema ng paggamit ng wika sa mga paaralan. Ang batas na ito ay para sa preschool hanggang grade 2. Maaring gamitin ang Ingles, Filipino o lokal na wika depende sa konteksto ng lugar. Sa grade 3 pataas naman, Ingles ang magiging pangunahing wika sa pagtuturo ng lahat ng akademikong asignatura. Ang Filipino ay mananatili bilang isang hiwalay na asignatura upang mapanatili ang kaalaman sa pambansang wika. Ang batas na ito ay may mga positibo at negatibong posibleng epekto. Ang mga positibo ay tataas ang kakayahan ng mga mag-aaral na makipagkumpetensya sa pandaigdigang merkado at magiging mas handa ang mga Pilipino sa mga oportunidad sa trabaho sa BPO at iba pang industriya. At ang negatibo naman ay posibleng makaapekto sa pagkakakilanlan sa kulturang Pilipino dahil sa pagbibigay diin sa Ingles. At magkakaroon ng karagdagang hamon sa mga guro at mag-aral sa mga lugar na limitado ang exposure sa Ingles. Ang ikalawang bersyon naman ay ang House Bill number 4701 noong 2022 ang 19th Congress. Isang batas na lumikha ng barangay na tatawaging Barangay New Lower Bikutan sa lungsod ng Taguig, Kalakhang, Maynila. Ang panukalang batas na ito ay isinampa upang tugunan ang lumalaking populasyon at pangangailangan para sa mas epektibong serbisyong publiko sa lungsod ng Taguig. Ang kasalukuyang Barangay Lower Bikutan ay may malaking sakop, kaya't inimungkahi ang paghahati nito upang magkaroon ng bagong barangay na tatawaging New Lower Bikutan. Ang layunin ng batas na ito ay upang lumikha ng bagong barangay upang maibigay ang mas mabilis at mahusay na serbisyong publiko sa mga residente at ang pabilisan ang proseso ng lokal na pamamahala sa mga lugar na may malaking populasyon.
at bigyan ng mas fokus na atensyon ang mga pangangailangan ng bawat barangay. May mga positibo at negatibong epekto naman ang batas na ito. Sa positibo ay mas magiging epesyente ang serbisyong publiko dahil sa mas maliit na sakop na nasasakupan nito. At magkakaroon ng mas malinaw na representasyon ang mga residente sa lokal na pamahalaan. Ang negatibo naman ay posibleng maging magastos ang paglikha ng bagong barangay dahil sa mga pangangailangang istruktura at opisyal. Maari ding magkaroon ng pagkalito sa mga residente habang inaayos ang bagong sistema ng pamamahala. Bagamat magkaiba man ang nilalaman ng dalawang bersyon ng House Bill No. 4701, ay parehong naglalayon ang mga ito na tugunan ang mga mahalagang isyu sa bansa. Ang bersyon noong 2006 ay tungkol sa pagpapalakas ng kakayahang pandaigdig ng mga Pilipino sa pamamagitan ng edukasyon, at ang bersyon noong 2022 naman ay tungkol sa pagpapabuti ng lokal na serbisyo at pamamahala. Ang dalawang panukalang batas ay sumasalamin sa mga prayoridad ng mga pamahalaan sa iba't ibang panahon. Ang mga ito ay nagpapakita ng hangarin na mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino sa iba't ibang aspeto, edukasyon at lokal na pamahalaan. Meron bang mga katanungan, paglilinaw? Kung wala na ay yun lamang po at maraming salamat.